Magandang umaga! Ngayon ay ating pag-uusapan ang mga estado ng materya. Pagkatapos maligo sa mainit na araw, si Ellie ay umiinom ng nakakapreskong basong tubig na may yelo. Habang siya ay nagpapahinga sa may pool, ang tubig na nasa kanyang braso ay sumingaw at ang mga yelo sa baso ay natunaw. Sa anong iba't ibang anyo, umiiral ang tubig sa halimbawang ito. Ang yelo, likidong tubig at singaw ng tubig ay mga halimbawa ng tatlong pinakakilalang estado ng materya: solido, likido at gas. Ipinapakita sa larawan ng iba't ibang anyo ng tubig na matatagpuan sa paligid. Lahat ng materya ay mayroong espasyo at masa, subalit ito ay maaaring umiiral sa iba't ibang estado. May 4 na estado ng materya: solido, likido, gas at plasma. Ang halimbawa ng estado ng isang materya ay nakadepende sa temperatura nito. Halimbawa, ang tubig ay karaniwang umiiral bilang yelo sa mababang temperatura at ang likidong tubig naman ay sa katamtamang temperatura. Sa mataas na temperatura, ang tubig ay nagiging anyong gas bilang singaw ng tubig. Kapag mataas pa rin ang temperatura, ang materya sa tubig ay nagiging plasma. Kaya bawat estado ay may mga iba't ibang katangian na ginagamit upang makilala ito, tulad ng iyong makikita. Mga solido. Ang isang metal na kutsara, isang kumpol ng asukal at isang semento ay kinikilalang mga solido. Bawat solidong materya ay mayroong tiyak na hugis at tiyak na dami. Halimbawa, ang isang metal na kutsara ay mananatiling hugis kutsara kahit na nasa kamay mo ito, at dahil walang karaniwang pwersa na magiging dahilan upang maging mas maliit ang espasyo nito, walang mababago sa anyo nito. Ano ang nagpapaliwanag sa katangian ng mga solido? Ang lahat ng materya ay binubuo ng maliliit na partikulo na laging gumagalaw. Ang ideyang ito ay tinatawag na teoryang kinetiko ng materya. Sa solidong materya, ang mga partikulo ay mahigpit na magkalapit dahil sa mga pwersa sa pagitan nila. Ito ang dahilan kung bakit ang isang solido ay hindi maaaring pisilin upang lumiit ang espasyo nito. Ang mga partikulo ay maaaring mag-vibrate malapit sa kanilang mga katabi, ngunit wala silang sapat na enerhiya upang makagalaw mula sa kanilang posisyon. Kaya, hindi sila makakagalaw sa ibabaw o paligid ng isa't isa. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit nananatili ang hugis ng isang solido. Mga kristal na solido. Sa karamihan ng solido, ang mga partikulo ay nakaayos sa mga inuulit na geometriko na hulma. Ang mga ayos nito ay tinatawag na kristal. Ang iba't ibang uri ng solido ay may magkakaibang hugis ng kristal. Sa pinalaking tanawin sa larawan, makikita na ang mga kristal ng asin ay hugis maliliit na kumpol. Ang kristal ng niebe naman ay isang kristal ng tubig na may hugis heksagono. Mga hindi kristal na solido. Ang ilang materyales tulad ng salamin, maraming uri ng plastik at ilang klase ng wax ay mukhang solido ngunit hindi gawa sa kristal. Madalas silang tawaging walang hugis na solido. Ang salitang amorphous ay nangangahulugang walang hugis. Iniisip ng maraming siyentipiko na ang ilan sa mga hindi kristal na materyales na ito ay dapat ituring na makakapal na mga likido. Mga likido. Kapag hindi mo agad nakain ang solidong scoop ng sorbetes, maaari itong matunaw at magiging kahugis ng iyong mangkok o tasa. Ang likido ay dumadaloy at umaayon sa hugis ng anumang sisidlan nito. Gayunpaman, tulad ng mga solido, ang mga likido ay hindi madaling mapipiga upang lumiit ang dami nito. Katulad ng pagpapaliwanag ng kinetikong teorya sa mga katangian ng solido, ipinapaliwanag din ito ang mga katangian ng likido. Dahil hindi maaaring mapisil ang isang likido, ang mga partikulo nito ay dapat na magkadikit, tulad ng mga partikulo ng solido. Gayunpaman, mayroon silang sapat na kinetikong enerhiya upang gumalaw at magpalipat-lipat sa kanilang mga sarili. Ang paggalaw ng mga partikulong ito ay naging dahilan sa isang likido na dumaloy at mananatiling hugis kagaya ng lalagyan nito. Kaya ang orange juice na binuo sa isang baso sa video ay kuha ang hugis ng baso. Dahil ang mga partikulo nito ay magkadikit at halos kasing lapit ng isang solido, ang likidong materya ay may tiyak na dami. Sa makikita nyo sa video, kahit na hindi nagbabago ang dami nito, ang hugis ng isang likido ay nakasalalay sa hugis ng lalagyan nito. Gases.
Marahil ay nagbomba ka na ng hangin sa isang lobo at napansin na ang hangin ay kumukuha ng hugis ng bagay. Ang mga gas ay springy, lumalawak o kumukontra upang punan ang espasyo na magagamit sa kanila at maaaring pisilin sa isang mas maliit na espasyo. Ang isang gas ay walang tiyak na hugis o tiyak na dami. Ayon sa teoryang kinetiko ng materya, ang mga partikulo ng gas ay may sapat na enerhiya upang tuluyang maghiwalay mula sa isa't isa. Dahil dito, malaya ang mga partikulo na gumalaw sa lahat ng direksyon, hanggang sa pantay silang kumalat sa loob ng kanilang lalagyan. Ipinaliwanag sa larawan ang ugnayan ng mga partikulo at enerhiya sa isang solido, isang likido at isang gas. Ang enerhiya ng mga partikulo ay magkakaiba sa bawat estado ng materya. Una, ang gas. Sa mga halimbawa ng gas, ang mga partikulo ay may sapat na enerhiya upang malampasan ang mga pwersang nagtatangkang magdikit sa kanila. Pangalawa, likido. Ang mga partikulong bumubuo sa likido ay hindi sapat ang enerhiya upang malampasan ang mga pwersang atraksyon, ngunit may sapat silang enerhiya upang gumalaw at magpalitan ng posisyon. Pangatlo, solido. Ang mga solido ay binubuo ng mga partikulo na hindi sapat ang enerhiya upang gumalaw mula sa isang lugar papunta sa iba. Ngayon ay atin ang nalaman ang pinagkaiba ng mga estado ng materya, ang solido, likido at gas. Yun lamang po at maraming salamat.